Naglalatag po ang DOE o Department of Energy ng Polisiya para gawing mas simple ang pagkakabit ng solar panel at battery storage systems. Kasunod po yan ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na ipasa po ang Sariling Kuryente Act para mapababa ang gastusin ng mga Pinoy sa kuryente. Ayon po sa DOE, maglalabas po ang ahensya ng Polisiya na hindi nalalayo sa panukalang isinusulong ng Pangulo. Sinabi rin po ni Energy Secretary Sharon Garin gagawing mas simpleng requirements para sa mga gustong magpakabit ng solar panel. Pero walang balak magbenta ng kuryente para sa distribusyon. Yan po'y para mabawasan ang hassle ng mga gusto lang magkaroon ng solar power para po gumaan ang kanilang gastusin. O tama, maipaliwanag ito kasi po, pag nagpakabit kayo ng solar at gusto ninyo na bilhin ng Meralco yung sobrang kuryente galing po sa inyong solar energy, po pwede yun. Pero meron din naman na hindi na mag-a-apply sa Meralco, talagang diretsyo na kumbaga lahat nung power galing sa solar, para lang po sa inyong tahanan. Pero ang dapat ding silipin nila dito, yung pagkakabit po nito, kasi hindi po ito basta-basta, baka po mag-cause ng sunog. Kaya mahigpit sila dito actually dito sa Meralco ang higpit hindi basta-basta po na-approve yung mga tahanan na gustong magbenta ng solar power sa kanila. Mga kapatid, sa iba pang balita, handa naman po ang Meralcong lumahok sa mga deliberasyon sa pagtatanggal po ng singil para sa system loss mula sa bill nating mga consumer. Yan po yung matapos isulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin na po sa bill ng mga consumer ang singil para sa kuryenteng nawawala sa transmission o ninanakaw po ng mga jumper. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho na nirerespeto ng kumpanya ang direktiba ng Pangulo. Gayunman, umaasa po ang kumpanya na ikonsidera po sa diskusyon ang magiging epekto ng naturang reforma sa operasyon ng mga distribution utility. Yan ay lalo't karaniwang aspeto ang system loss sa transmission o delivery ng kuryente. Dagdag pa po ni Aperocho, patuloy ring namumuhunan ng kumpanya sa mga inisyatibo at upgrades para po mabawasan ang nawawalang kuryente at mapanatiling mas mababa sa 6.5% cap ang system loss charges ng kumpanya sa mga customer nito. Mas magiging agresibo naman po ang National Food Authority o NFA sa pagbili ng palay para sa buffer stock ng bigas ng ating bansa. Yan ay para matiyak na mayroong sapat na supply ng bigas sa tuwing may kalamidad at mapalaki po ang kita ng mga magbubukid. Napalakas na rin daw ng NFA ang kapasidad nito kasunod po ng pagkumpuni sa ilang bodega at pagpapatayo ng panibagong mga kapasidad. Nadagdagan din daw ang pondo ng ahensya para makabili ng mas maraming palay. Plano po ng NFA na bumili ng sariwang palay sa halagang 21 piso kada kilo at 27 pesos naman po para sa tuyong palay sa paparating na anihan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.